Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ingo. Taong 1965. Samar. Ang tamawo o tumawo ay kilalang mga engkanto na nagbabantay sa gubat, ilog, kapatagan o maging sa bundok. Sila ay tahimik na naninirahan sa tahimik na lugar. Sila ay kilala ng matangkad, kaaya-aya ang mga itsura at maging ang kanilang mga damit. Minsan ay kinukuha nila ang mga taong naninira ng kanilang tahanan. Hindi man nakikita sila ng ating mga mata, ngunit isa sa ating nagpadala ng sulat ngayong araw ang magpapatunay na ang engkanto ay naninirahan din sa ating mundo. Mapagpalang araw sa iyo, Kuya Proy, at sa mga masugid na tagapakinig ng inyong channel. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ingo. Mayroon akong kwento na nais kong ibahagi sa inyo na nangyari sa isang bayan ng Samar. Ang pangyayaring ito ay isang misteryo na inilihim ng aking lolo Emong. Ang kwentong ito ay puno ng hiwaga at pakikipaglaban sa mga iba't ibang elemento sa ating paligid. Hindi ako naniniwala sa mga engkanto at sa mga engkantong naninirahan sa mundong ito. Bata pa lamang kasi ako noon. Pero naniwala na ako sa kanila nang ang mismo kong mga mata ang nakakita sa kanila. Para maunawaan ninyo ang lahat, sisimulan ko na ang aking kwento. Isang simpleng magsasaka lamang ang aking lolo Emong. Pagmamayari kasi niya ang hindi namang kalawakan na palayan sa aming baryo. Araw-araw siya nagtatrabaho sa bukid at wala siyang ibang ginagawa kundi yun lamang. Ako naman ay nasa kabilang baryo kami nakatira ng aking mga magulang. Pero madalas ay kay Lolo Emong ako natutulog at sumasama. Hindi naman ako pinagbabawalan nila nanay at tatay. Hinahayaan naman nila ako para may kasama si Lolo Emong sa kanyang tahanan. Mag-isa na lang kasi si Lolo Emong sa kanyang bahay nang pumanaw na si Lola ko rin. Tuwang-tuwa naman sa akin si Lolo Emong dahil sa lahat ng apo niya ay ako ang pinakamalapit sa kanya. Pagkakatanda ko ay nasa 13 taon na ako noon. Kaya alam ko na ang mga nangyayari sa aking paligid. At kung may kakaiba man sa bahay ni Lolo Emong o wala, ay ako na ang nakakaalam noon. Isang araw, sumama ako kay Lolo Emong na tumungo sa kanyang palayan sa bukid. Sinama naman ako ni Lolo para daw may kasama naman siya sa pagtatanim ng palay. Nanatili lamang ako noon sa kubo at pinagmamasdan si Lolo Emong na nagtatanim sa malawak na palayan. Minsan ay ako naman ang nagdadala ng bini sa kanya para isaboy niya iyon sa taniman ng palay. Nasa pilapil lang din ako at pinapanood ko si Lolo Emong. Apo, yan ka lang sa may pilapil. Huwag ka nang tumungo rito at malapot ang lupa. Baka madumihan ka pa at wala tayong baon na damit. Opo, Lolo Emong. Hindi naman po ako umalis dito. Hihintay na lang po kitang matapos. Mabuti kung ganoon. Saka sumilong ka na sa puno ng bayabas o ng saging. Huwag kang magpapainit. Ang tirik ng sikat ng araw. Masusunod po, Lolo Emong. Narinig ko na lang na tumawa si Lolo sa sinabi ko. Hinintay ko na lang siyang matapos hanggang sa kumain na nga kami ng tanghalian. At pagdating ng hapon, ay sumama ako sa kanya para painumin niya ng tubig ang kalabaw niyang si Bangkaw. Tuwang-tuwa ako kay Bangkaw dahil napakabait at napakasipag niyang kalabaw. May 2 pa siyang anak na malaki na rin. Noong nasa ilog na kami, nang maisipan kong umupo sa isang napakalaking bato, habang si Lolo Emong naman ay abala sa pagpapainom sa kalabaw. Napatingala ako noon sa malaking puno ng akasya nang maramdaman kong naggagalawan ang mga sanga at dahon nito kahit wala namang hangin. Ilang sandali pa ay nagsitayuan ng balahibo ko sa aking batok. Kaya naman bumaling ako kay Lolo Emong para sana tawagin siya. Nang mapansin kong maging siya ay napatingala na rin sa puno ng akasya. Nakita ko naman ang kalabaw namin si Bangkaw na tumindig ang buntot nito at tumango siya ng malakas. Agad naman akong nilapitan ni Lolo Emong at dinala sa kanyang likuran. Hinila niya ako papalayo sa puno ng akasya
nang bigla na lamang kaming natigilan na dalawa, nang bigla na lamang dumilim ang paligid. Napahawak ako ng maigpit sa kamay ni Lolo dahil sa kaba at takot. Lolo? Ano po ang nangyayari? Bakit umiiba ang paligid? Bakit po naggagalawan ang mga sanga ng puno ng akasya at ng mga dahon? Bakit bigla na lang dumilim din po ang paligid? Kumalma ka lang, Apo. Walang mangyayari sa iyong masama. Malalaman mo rin mamaya kung ano ang nangyayari. Mukhang narito na ang mga kaibigan ko para sa misyon na ibibigay nila sa akin. Oh, sinong kaibigan po, Lolo? May nakatira po ba rito sa gubat na ito? Bakit wala naman akong nakita na bahay po kanina? Hindi tao ang kaibigan ko, Ingo, Apo, kundi isang tamawong engkanto. Napalunok ako ng malalim sa narinig na iyon mula kay Lolo Emong. Naririnig ko ang mga engkanto mula sa kanya dahil madalas siya magkwento tungkol sa mga ito. Pero hindi ko akalain sa mga sandali na iyon na totoo pala ang mga kwento niya sa akin. Kaagad naman akong nagtago sa likod ni Lolo Emong nang makakita ko ng liwanag mula sa malaking puno ng akasya sa may tabi ng ilog. Kitang-kita ko ang paglitaw ng isang lalaking engkanto na napakatangkad. May maputing balat at magandang kasuotan. Napakakintab ng kulay ng suot niya na kulay ginto at puti. Mayroon siyang matulis na tenga, mahaba ang kanyang buhok at napakagandang mata na kulay berde. Tinignan niya si Lolo Emong at maging ako na nakasilip mula sa likod ni Lolo. Muli niyang tinignan si Lolo Emong tapos ay yumuko habang nakalagay ang kanan nitong kamay sa dibdib. Kaibigang Okano, kinagagalok kong muli kang makita sa pagkakataong ito. Ano ang iyong kailangan at nagpakita ka sa akin? Kinagagalak ko ring muli kang makita, kaibigan kong Emong. Hayaan mo kong magpakilala sa iyong apo na si Ingo. Ngunit kaibigan, ngayon ka pa lamang niya nakita. Nakikita mo naman na natatakot siya sa iyo. Hayaan mo, sa una lang naman iyan. Binalingan ako ni Lolo Emong nang marinig niya ang sinabi ng engkanto. Tinanguan ako ni Lolo at hinila niya ako para makaharap ko ng tuluyan ang kaibigan niyang si Okano. Sa mga oras na iyon, nanginginig pa rin ako sa takot. Yun ang unang pagkakataon na makakita ako ng kakaibang nilalang. Kaya naman hindi mawala sa akin na makaramdam ng takot na baka may gawin itong masama sa akin. Pero mabilis ko rin naman iyong iwinaglit sa aking isipan dahil kasama ko naman ang aking Lolo Emong. Kaya matapang kong hinarap ang engkanto na si Okano. Ako si Okano, ang pinuno ng mga tamawo o engkanto rito sa gubat. Matagal ko ng kaibigan ng iyong Lolo Emong. Binabantayan namin siya at kayo ng pamilya niya. Maging ang kanyang palayan ay kami ang nagbabantay para panatilihin itong masagana. Ako naman po si Ingo. Salamat po sa pagbabantay sa aking Lolo Emong. Walang anuman, Ingo. Pasensya ka na sa biglaan kong pagpapakita sa inyong dalawa. Wala naman akong gagawing masama sa inyo. Nais ko lamang makausap kayong maglolo tungkol sa isang bagay. Kaibigan, ano ang ibig mong sabihin? Ito ba ay tungkol sa pagpapahanap mo sa akin ng bagong tagapangalaga ng mutya mo? Pasensya ka na, pero ayaw tanggapin ng aking anak na panganay ang tungkulin. Isa pa, wala rin akong makitang ibang tao na karapat-dapat kong pagpasahan ng mutya ng tamawo. Hindi mo na kailangan panghanapin siya, kaibigang Emong, sapagkat nasa harapan na natin siya. Ano? Ang ibig mo bang sabihin ang aking apo? Ganoon na nga, Emong. Siya ang pinili kong susunod na tagapagmana ng aking mutya. Bukod doon, ipapamana ko rin sa kanya ang isang makapangyarihang punyal na ilang dekada ko nang pinaghahandaan para ibigay mo sa kanya sa muli nating pagkikitang ito. Itinaas ni Okano ang kanyang kamay. Isang liwanag ang bumungad sa amin ni Lolo Emong. At nang mawala iyon,
Isang punyal na kulay pula ang naiwan sa kanyang kamay. Lumapit siya kay Lolo Emong at ibinigay niya iyon. Ito ang pulang punyal, kaibigan. Ang sandatang gagamitin ng iyong apo na si Ingo upang labanan ng kasamaan. Pinakailangan niya ito sa kanyang tungkulin upang paslangin ang mga masasamang nilalang tulad ng mga aswang. Ngunit kaibigang Okano, paano niya magagawa ang tungkulin? Bata pa ang aking apo. Wala pa siyang alam sa mga bagay-bagay. Ayaw ko siyang mapahamak. Paano niya lalabanan ang mga aswang kung ganito lamang siya kaliit? Huwag kang mag-alala, aking kaibigang Emong. Hindi nag-iisa ang iyong apo na si Ingo. Nandito ako. Kami ng mga kasamaang kong tamawo para gabayan siya at tulungan sa kanyang misyon. Tulad mo, alam ko na magagawa niya rin ang tungkulin niya at may pagpapatuloy niya ang iyong laban na nasimulan. Alam ko rin na hindi mo siya pababayaan at tuturuan mo siya bago dumating ang araw na handa mo nang ipasa sa kanya ang mutya. Huwag mo lang kakalimutan na ibigay sa kanya ang punyal. Kung ganoon, kaibigang Okano, buo na pala ang pasya ninyo. Wala na akong magagawa pa kung apo ko ang inyong pinili bilang susunod na tagapangalaga ng mutya ng Tamawo. Huwag kang mag-alala, aking kaibigan. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang maturuan ang aking apo. Mabuti naman kung ganoon, aking kaibigang Emong. Umaasa kami sa iyo at sisimulan na ni Ingo ang kanyang tungkulin sa lalong madaling panahon. Lalo pa at may paparating na kasamaan sa inyong nayon. Paparating na ang pinuno ng gabunan na aswang para maghasik ng lagim. Huwag kang mag-alala, aking kaibigan. Sa tulong ng apo ko ay hindi magtatagumpay ang haring gabunan. Rinig na rinig ko ang lahat ng pinag-usapan ni Lolo Emong at ng Tamawo na si Okano. Lahat ng mga iyon ay nauunawaan ko. Hindi ko lang inaasahan sa mga sandaling iyon na ako pala ang susunod na pagpapasahan ng mutya. Ngunit hindi ko pa rin lubusang maunawaan noon ang lahat at naguguluhan pa rin ako. Noong nagpaalam na si Okano kay Lolo Emong, ay agad na itinago ni Lolo ang punyal sa kanyang bewang. Pagkatapos noon ay hinila na niya ako at ang kalabaw namin paalis sa parte ng gubat na iyon. Pagkarating namin sa palayan, tinali niya sa bandang kapatagan ng kalabaw para makakain ito ng damo. Ako naman ay hinila ni Lolo Emong papasok sa kubo. Noong magkaharap na kami ni Lolo, hindi ko na napigilan ng sarili kong magtanong tungkol sa nangyari kanina. Ipinaliwanag naman sa akin lahat ni Lolo Emong. Simula sa kanyang pagiging isang antingero at kung paano niya nakilala ang Tamawo na si Okano. Pinaliwanag niya rin sa akin na kinakailangan niyang ipasa sa susunod na tagapangalaga ng mutya, ang mutya ng Tamawo. Ingo, apo. Kinakailangan kong gawin ito. Mahina na ako at wala ng lakas pa para labanan ang mga masasamang nilalang tulad ng mga aswang. Kailangan nang ipasa ang mutya sa bagong tagapangalaga para ipagpatuloy ang tungkulin ko na tapusin ang kasamaan at ipagtanggol ang mga taong nangangailangan ng tulong. At ikaw, apo, ikaw ang pinili ng aking kaibigan na si Okano. Subalit hindi ko lubos maisip kung kakayanin mo gayong napakabata mo pa. Kung ito po ang marapat na gawin, Lolo Emong, gagawin ko po. Isang karangalan po na ipagpatuloy ang inyong nasimulan. Turuan niyo lang po ako at ako na po ang bahala. Gabayan niyo lang po ako, Lolo Emong. Gusto ko pong maging katulad ninyo. Gusto ko rin makatulong sa ating kapwa. Kaya tinatanggap ko ang tungkulin na ipapasa mo sa akin, Lolo Emong. Sigurado ka ba, apo? Oras na tinanggap mo ang tungkulin mo. Wala nang atrasan pa. Sigurado ka bang handa ka at hindi ka natatakot? Handa mo bang harapin ang mga aswang at ibang nilalang? Opo, Lolo Emong. Kakayanin ko po. Gagawin ko ang lahat para matalo ang haring gabunan na iyon. Kung ganoon, bukas na bukas din ay magsisimula na tayo sa pag-eensayo. Ihanda mo ang iyong katawan, damdamin at isip, apo.
Lahat ng ito ay ating gagamitin bukas sa ating ensayo. Tumango naman ako kay Lolo Emong bilang pagsang-ayon sa sinabi niya. Hindi na rin ako makapaghintay sa mga sandaling iyon sa magiging ensayo namin ng aking Lolo Emong. Ewan ko ba at sa mga sandaling iyon kung bakit malakas ang loob ko. Parang gustong gusto kong makatulong sa aking kapwa, kaya kaunti lang natakot ang naramdaman ko. Simula noon ay araw-araw na akong tinutulungan na mag-ensayo ni Lolo Emong. Tinulungan niya ako kung paano makipaglaban at gamitin ang punyal na bigay sa akin ni Okano. Ang lahat ng mga orasyon at dasal ay itinuro din sa akin ni Lolo Emong. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng pagpapasa sa akin ng mutya ni Lolo Emong. Isinuot niya sa akin ang kwintas na mutya ng tamawo. Pagkatapos noon ay dinasalan niya ako at nagsagawa siya ng ritual. Naroon din sila Okano noon at ang iba pang mga tamawo sa labas ng bahay ni Lolo Emong para magbigay ng pugay sa akin. Makaraan ng ilang araw ay nagsimula na rin manghina si Lolo Emong. Pero sabi niya ay normal lang daw iyon dahil naipasa na niya sa akin ang mutya. Hanggang isang gabi noon, habang abala kami ni Lolo Emong, nang dumating si Okano at ang ilan niya mga kasamang tamawo, sinundo nila ako para sabihin sa akin ang una kong misyon ng gabing iyon. Pasensya ka na aking kaibigan. Ngunit kinakailangan mong pigilan ng isang aswang na si Umok bago pa siya makapatay ng mga inosenteng tao. Kung ganoon ay isama niyo ang aking apo at dalhin niyo siya sa kanyang unang misyon. Sasama na rin ako sa laban na ito. Lolo Emong, wag na po. Ako na po ang bahala. Ayoko pong mapahamak kayo. Isa pa ay kasama ko naman si kaibigang Okano. Alam ko na hindi nila po ako pababayaan. Sa huli ay hindi na nagpumilit pa si Lolo Emong. Pumayag naman siya sa kagustuhan kong mangyari at ni Okano. Hinanda ko ang aking punyal at dinasalan ako ni Lolo bago ako lumabas ng aming bahay. Wala na rin kaming hinintay pa na pagkakataon ng aking kaibigan na si Okano at mabilis kaming tumungo sa bahay ng aswang na tinutukoy niya. Subalit natigil kami sa hindi kalayuan nang makita namin ang mga grupo ng kalalakihan. Nasa labas ng bahay ang mga ito ng aswang na halos sa bilang mga 20. Napalingon naman ako kay Okano at hinihintay siyang magsalita. Nagtatanong ang mga mata kong nakatitig sa kanya. Hindi ko akalain na pinaghahandaan ng aswang ang paglusob namin. Ito na ba talaga ang tamang oras na lusobin sila, kaibigang Okano? Oo, aking kaibigan. Ngayon na ang tamang oras. Naghahasik na sila ng lagim. Hindi natin nahayaan na magtagumpay sila. Kung ganun ay nakahanda na akong harapin sila. Paparating na, kaibigang Ingo. Handa ka na ba? Nakahanda na ako, kaibigang Okano. Hindi ko hayaan na matalo tayo. Sisiguraduhin natin na mananalo tayo. Tumango naman sa akin si Okano at ngumiti. Sumilip ako mula sa aking pinagkukublihan na puno. Kitang-kita ko na lumabas si Roland mula sa pinagtataguan niyang bahay. May sinabi siya sa mga kasama niya bago siya tumingin sa pinagkukublihan ko. Noon ko napagtanto na alam niyang naroroon ako. Kaya wala na akong nagawa kundi ang lumabas at magpakita sa kanya. Naisip ko rin na wala na rin namang saysay kung magtatago pa ako. Makikita at makikita pa rin naman niya ako. Hindi ko akalain na may isang antingerong bata ang lulusob sa aking teritoryo ngayong gabi. Hindi ko ito inaasahan. Ang lakas din ng loob mong lumusob mag-isa rito, batang antingero. Hindi ka ba natatakot na mapatay ka namin ngayong gabi at gawing pagkain? Hindi ako natatakot sa iyo, Roland. Narito ako para pigilan ang kasamaan mo. Hindi ako makapapayag na may mga inosente ka pang tao na biktimahin. Hindi ko yun hahayaan na mangyari. Kakalabanin kita para hindi ka magtagumpay. Huwag kang masyadong pakampantay, bata. Baka mamaya ay mapatumba kita ng wala sa oras. Kaya habang may pagkakataon ka pa, umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nasisiguro na mapatumba ka. Kung ganoon, wala na akong magagawa kundi ang kalabanin ka.
Biglang sumugod patungo sa aking kinaroroonan si Roland. Hinanda ko ang aking sarili at nagusal ako ng dasal. Tinawag ko ang presensya ng aking mutya. Ilang sandali pa ay narinig ko ang boses ni Okano sa aking isipan. Gamitin mo ang punya, Linggo. Tapusin mo na ang kasamaan niya. Naniniwala kami sa iyo. Makakaasa ka, kaibigang Okano. Gabayan niyo lang ako at lalabanan ko si Roland hanggang sa aking huling hininga para sa lahat ng mga inosenteng tao na pinatay nila. Sa pagkakataong iyon, Kuya Proy, naramdaman ko ang malakas na enerhiyang nagmumula sa mutya ng Tamawo. Tumaloy ang enerhiyang iyon sa aking buong katawan, dahilan para lumakas ang buong katawan. Ramdam ko na handa na akong lumaban sa mga aswang na kampon ng kadiliman. Tumingin ako kay Okano na nagpakita sa aking tabi. Tumango lamang siya ng mga oras na iyon. Isa iyong hudyat na nakahanda rin siyang lumabang kung ano man ang aking magiging desisyon. Tumakbo ng mabilis sa mga aswang at pinalibutan nila kaming lahat. Nakahanda silang pumatay kahit na sila ay dehado. Sumigaw si Roland at unti-unti siya nagpalit ng anyo. Naging isa siyang napakalaking itim na baboy ramo. Ang ilan sa kanyang mga alagad ay nagpalit ng kanilang anyo sa isang napakalaking ibon na kulay itim. Mamanda ka, bata. Hindi ko hayaan na magtagumpay ka. Papatayin kita ngayong gabi. Gawin mo ang gusto mong gawin, Roland. Gagawin ko rin ang gusto ko at iyon ay ang tapusin ka. Kahit ano pa ang maging anyo mo, hindi ako natatakot sa'yo. Tignan natin, bata. Naghanda naman kami ni Okano. Tinawag niya ang mga kasama niyang nagkukubli sa gubat. Sinabayan nila ako ng mga kaibigan niyang Tamawo sa aking paglusob. Ako ang humarap sa baboy ramo at sila naman sa mga malalaking ibon. Tinakbo ko ang pagitan namin ng baboy ramo na si Roland. Saka ako nagpadulas sa lupa upang makontrol ko ang aking balanse. Sa unang subok ko na saksakin ng baboy ramo ay hindi umabot ang aking kamay sa kanya. Naiwasan ng baboy ramo ang aking atake. Mabilis siyang gumalaw at mukhang maalam siya sa pakikipaglaban. Nanlilisik ang mapupula niyang mga mata at umuusok ang ilong. Mabilis siyang tumakbo papunta sa aking kinaroroonan. Muntik na niya akong masagasaan ng kanyang dalawang malaking pangil. Mabuti na lamang at mabilis ang aking pagkilos nun. Sa kabila ng pagkabata ko, ay nagagawa ko pa rin makipaglaban at napanatili ko ang aking pagiging maliksi. Yun din marahil ay dahil sa tulong ng mutya ng Tamawo. Sunod-sunod at mabilis ang pagsalakay ng malaking baboy ramo sa akin. Sa bawat atake niya, nagawa ko namang iwasan ito ng mabilis. Alam kong ang kanyang plano ay pagurin ako upang magbukas ng pagkakataon na paslangin ako. Ngunit hindi ko yun hinayaan na mangyari. Sa gitna ng kanyang naisip, umakyat ako sa puno ng nyog. Naghintay ng tamang sandali upang makalundag sa kanyang likuran. Nang makakuha ko ng tiyempo, lumundag ako papunta sa kanyang likod. Nagwala ang baboy ramo. Pilit akong inaalis at pinapabagsak sa lupa. Bagaman minsan ay dumudulas ako pababa, kumakapit naman ako ng mahigpit sa kanyang tenga. Hindi siya nagtagumpay. Kahit na anong gawin niya upang itapon ako. Ang bawat galaw niya ay lalong nagpatatag sa aking kapit. Umatungal siya na puno ng galit at tinawag ang iba niyang mga kasamaan. Hindi ko na pinatagal pa ang pangyayari at mabilis kong itinarak ang punyal sa kanyang leeg. Sumirit ang pulang likido mula sa kanyang leeg at nangihinang natumba ang baboy ramo sa lupa. Agad naman akong lumukso at hinintay ang baboy ramo na bumalik sa tunay nitong anyo. Bumungad sa akin si Roland na noon ay hinang-hina na. Hindi siya makapaniwala habang nakatingin sa akin. Hindi ko akalain na matatalo ko ng isang bata. Hindi ko ito matatanggap. Isang pangyayari na hindi ko inaasahan. Pasensya ka na, Roland. Subalit kinakailangan ko lang gawin ang nararapat. Isa pa, hindi mo dapat minamaliit ang mga antingero. Bata man ito o hustong gulang. Hindi pa tapos ang laban, bata. Marami pa kaming mga aswang. Hindi kami titigil
Hanggat hindi kami naghahari sa sanlibutan na ito. At iyon ang hindi namin nahayaan na mangyari. Sinipa ko sa kanyang tagiliran si Roland, dahilan para iluwa niya ang itim na bertud. Kinuha ko iyon sa kawinasak gamit ang aking punyal. Nadurog iyon at mabilis kong tinabunan ng lupa para hindi na iyon makapaminsala pa ng ibang tao o nilalang. Tumayo ako ng maayos at muling tinignan ang mga kasama kong tamawo. Nakikipagpambuno pa rin sila sa ilang mga aswang. Mabilis akong tumakbo at tinulungan sila sa pagpatay sa mga alagad ni Roland. Nakipagpalitan ako ng sipa at suntok sa mga aswang na may kakaibang anyo. Ginamit ko rin ang aking punyal para paslangin sila ng sunod-sunod. Pagkatapos ng ilang sandali, hingal na hingal akong napatigil habang pinagmamasdan ang mga aswang na napapaslang namin. Napatingin ako kay Okano at ngumiti sa akin. Tinapik niya ako sa aking balikat. Magaling, Ingo. Nagawa mo agad ng tama ang una mong tungkulin. Umaasa na kami sa susunod mong muling tagumpay. Kung kailangan mo ng tulong namin ay narito lang kami ng mga tamawo para sa'yo. Handa ka naming tulungan anumang oras. Maraming salamat sa tulong ninyo, kaibigang Okano. Hindi rin ako magtatagumpay kung wala ang tulong ninyong lahat. Maaari ka nang umuwi, kaibigang Ingo. Kinakailangan mo magpahinga para sa paglaban mo naman sa hari ng mga gabunan na aswang na si Umok. Nasisiguro namin na hindi siya basta-basta lamang nakalaban. Ngunit paano ang bangkay ng mga aswang na ito? Napakarami nila. Baka magtaka ang mga tao oras na makita nila ang katawan ng mga ito. Kami na ang bahala sa kanilang katawan, kaibigang Ingo. Tumango naman ako kay Okano at hinayaan na silang gawin ang gusto nilang gawin sa bangkay ng mga aswang. Sa mga oras na iyon, umuwi na ako sa bahay namin ni Lolo Emong. Agad niya akong kinamusta pagdating ko at isinalaysay ko naman sa kanya ang buong pangyayari. Tuwang-tuwa naman si Lolo Emong sa naging tagumpay ko laban kay Roland. Ngunit sinabihan niya ako na tuturuan pa niya ako nang mahasa pa ako sa pakikipaglaban. Lalo pat alam naming lahat na hindi basta-basta lang nakalabang aswang ang hari ng gabunan na si Umok. Araw-araw nga akong ininsayo ni Lolo Emong. Walang araw siyang kinakaligtaan. Sa bawat dasal at orasyon ay kasama ko siya hanggang sa pagsasanay. May ilan din naman siyang pangaral sa akin na itinatatak ko sa aking isipan. Hanggang isang gabi noon, habang abala kami sa pagdarasal ni Lolo Emong, nang makaramdam ako ng malakas na enerhiya nagmumula sa labas, biglang nagtayuan ang mga balahibo ko sa aking bato at buo kong katawan. Hindi ako pwedeng magkamali na iyong enerhiyang iyon ay galing sa hari ng mga gabunang aswang na si Umok. Lolo Emong, nandito na po siya kasama ang mga alagad niya. Hindi ako pwedeng magkamali. Hindi ko inaasahan na ngayong gabi siya susugod dito sa atin. Kung ganoon, Apo, humanda ka na. Hindi siya basta-basta nakalaban lang. Malakas si Umok at hindi niya hayaan na matalo lamang siya ng ganong kadali. Tutulungan kita kahit na ano pang mangyari. Pero Lolo, hindi mo po kakayanin ang matagal na pakikipaglaban sa kanila. Dito ka na lang po sa loob. Kaya ko po silang labanan lahat. Nasa akin ang mutya ng tamawo. Alam kong hindi ako nito pababayaan kahit na pong anong mangyari. Huwag mo akong isipin, Apo. Kaya ko ang sarili ko. Kaysa naman manood lamang ako sa iyo. Hindi ko iyon kayang gawin. Wala na akong nagawa pa kundi ang tumango na lamang kay Lolo Emong at hayaan siyang tulungan akong labanan sila Umok. Kinuha ko ang aking punyal sa ibabaw ng kabinet at si Lolo naman ay kinuha ang kanyang bolo. Lumabas kaming dalawa ng bahay. Pagdating namin sa labas ay nakangiting mukha ng isang aswang ang bumungad sa amin. Sa anyo ng lalaking may mahabang puting buhok ay nasiguro ko agad na siya si Umok. Napatingin naman ako sa mga kasama niyang aswang at doon ko napagtanto na marami sila. Emong, hindi ko akalain na may kasama ka palang bata. Totoo nga ang balitang nasagap ko. Hindi ka na isang antingero at ipinasa mo na ito sa iyong apo. Hindi ako makapaniwala na ang batang ito ang pumaslang sa isa kong kaibigan na si Roland.
Totoo nga ang mga iyon, Umok. Yan ba ang dahilan kung bakit nandito ka ngayong gabi? Ganoon na nga. Gusto ko lang din masubukan ang galing ng batang ito at ipagiganti na rin ang pagpatay niya sa aking kaibigan. Pasensya ka na, Umok. Ngunit nararapat lamang iyon sa kaibigan mo dahil marami siyang pinaslang ng mga tao. Kaya kung ayaw mong matulad sa kanya ay umalis na kayo at huwag nang gumambala pa. Sa tingin mo ba ay makikinig ako sa mga sinabi mo? Wes, hindi. Hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. Wala pang sino ang nakapag-utos sa akin sa dapat kong gawin. Sinigawan ng malakas ni Umok ang mga kasama niya na sugurin kami ni Lolo Emong. Agad ko namang hinawakan ang aking punyal at humanda sa atake ng mga kampon ni Umok. Mabilis silang sumugod patungo sa amin habang nagpapalit ng kanilang mga anyo sa pagiging aswang. Maitim ang kanilang buong katawan na parang naligo sa langis. Mapupula ang mga mata, matutulis ang mga ngipin at mga kuko. Tapos ay mabibilis kong kumilos. Ang dalawang aswang na sumugod sa amin ni Lolo ay agad kong sinipa at sinuntok sa kanilang mga muka. Sa lakas ng pagkakasipa ko ay tumilapon sila sa aming bakuran. Ang isa naman na umatake ay sinaksak ko sa kanyang dibdib gamit ang aking punyal. Si Lolo Emong naman ay mabilis din ang kilos at nagagawa niyang iwasan ang atake ng mga aswang sa kabila ng kanyang panghihina. Hindi ako umaalis sa tabi niya para maprotektahan ko siya sa mga aswang. Noong nalingat ako dahil sa isang aswang na sumalakay sa akin, sinipa naman ako ng isa sa aking likuran, dahilan para tumilapon ako sa may kakahuyan. Hanggang sa narinig ko ang malakas na pagtawa ni Umok, pero hindi ko yun pinansin. Agad akong bumangon at tumakbo pabalik. Inisa-isa kong pinagsasasaksak ng punyal ang mga aswang na madaanan ko hanggang sa huminto ako sa harap ni Lolo Emong. Sinakal ko naman ang aswang na nakadagan sa kanya at walang awa ko itong pinagsasasaksak ng sunod-sunod sa may tagiliran nito. Dahil doon ay pinakawalan nito si Lolo Emong. Ako naman ay binitiwan ng aswang na wala ng buhay. Unti-unti nang nalalagas sa mga kampon mo, Umok. Wala ka nang maasahan pa. Kaunti na lang kayo. Kahit na anong gawin mo, ay hindi ka magtatagumpay. Hindi yan mangyayari, bata. Hindi ako basta-basta sumugod lang dito na walang kalaban-laban. Bigla kaming natigilan ni Lolo nang umihip ng malakas ang hangin sa buong paligid. Natanaw ko ang isang ilaw na maliit na nagmumula sa kagubatan. At mula roon ay lumitaw si Okano at ang iba pang mga tamawo. Lumikha sila ng malakas na hangin patungo sa mga kampon ni Umok. Ginuha ko ang pagkakataon na iyon para saksakin ng mga aswang gamit ang aking punyal. Ilang sandali pa ay naramdaman ko ang panghihina ng aking katawan dahil sa matinding laban. Napasandal ako sa isang puno ng kahoy na naroon upang makabawi ng lakas. Butil-butil na ang pawis na namuo sa aking noo. Habol ko ang aking hininga habang pinagmamasdan ang mga aswang na natitira sa paligid. At maging si Lolo Emong nanghihina na rin, pero patuloy pa rin sa pakikipaglaban sa mga aswang. Napatingin ako sa aking punyal na hawak. Kinakailangan kong lumaban hanggang sa aking huling hininga para pangalagaan at protektahan ang mga tao sa baryo at nayo na yon. Tumayo ako ng tuwid nang nabawi ko na ang aking lakas. Akma na sana akong tatakbo pabalik sa kinaroroonan ni Lolo Emong nang bigla na lamang akong nakaramdam ng malakas na pagampas sa aking ulo. Nahilo ako saglit at iyon ang dahilan kung bakit bigla na lamang akong bumagsak sa lupa. At unti-unti na nananlabo ang aking paningin at nawalan ako ng malay. Hanggang sa nagising na lang ako dahil sa ingay na aking naririnig sa paligid. Sa hinuha ko ay nagtatawanan ng mga ito at may pinag-uusapan na mahalagang bagay. Malabo pa ang paligid noong imulat ko ang aking mga mata. Sinubukan kong tumayo at igalaw ang aking mga kamay, subalit hindi ko ito maigalaw. Noon ko nalaman na nakatali ang aking mga kamay at maging ang aking mga paa. Ipinikit kong muli ang aking mga mata at saka nagmulat. Noon ay malinaw na sa akin ang buong paligid.
Sa isang kamalig ako nakatali sa isang haligi. Napapalibutan ako ng mga kalalakihan at kababaihan na sa hinuha ko ay nasa edad 40 hanggang 50. Naramdaman ko ang kanilang masamang aura. Nakita ko naman si Umok na nakadungaw sa akin. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa akin. Tumawa siya ng pagkalakas-lakas at tinawag ang mga kasamahan. Sa wakas at gising ka na, bata. Alam mo bang kay tagal kong hinintay ang pagkakataong ito para patayin ka? Hindi ko akalain na napakadali mo palang hulihin. Na walang kaagad ng malay dahil lamang sa pagampas ko sa ulo mo. Pambira kang bata ka. Pero hanga ako sa katapangan mo. Hindi ka patas lumaban, Umok. Pakawalan mo ko rito at magharap tayong dalawa. Nang sa ganun ay masukat kung sino talaga ang malakas sa atin. Huwag kang lumaban ng nakatalikod ang kalaban mo. Duwag ka kung ganun. Hindi ako duwag. At huwag na huwag mo kung tatawaging duwag. Hari ako ng mga aswang. Isa akong gabunan kaya huwag mong maliitin ang kakayahan ko, bata. Wala ka pang halos alam sa pakikipaglaban. Bata man ako, alam ko ang kasamaan ninyong lahat. Kahit ano pa ang rason ninyo, hindi pa rin mawawala ang katotohanan na pumapatay kayo ng mga tao. Gaya mo, ginagawa ko lang ang makakaya ko para protektahan ang kapwa ko. Tumahimik ka. Balakid kayo sa plano ko ng lolo mo. Ang dapat sa inyo ay mamatay. Sinakal ako bigla ni Umok habang nanlilisik ang kanyang mga mata na nakatingin sa akin. Hinihigpitan niya iyon hanggang sa hindi ako makahinga ng maayos. Nanlaban ako at sinubukan makawala mula sa kanyang pagkakasakal. Subalit mas sinigpitan niya iyon. Tumawa silang lahat na naroon habang nagkakasiyahan. Ano bata? Mahirap ba? Nakakatakot ba ang mamatay? Bata? Tinignan ko ng masama si Umok habang nagdadasal sa aking isip para palakasin ang aking mutya. Binitiwan niya ako nang maramdaman niya ang init sa aking katawan. Umalulong siya dahil sa sobrang galit na siyang ikinangisi ko. Walang kahirap-hirap kung pinutol ang tali sa aking dalawang kamay at maging sa aking paa. Tumayo ako at hinarap siya. Umatras ng bagya si Umok at ang mga kampon niyang aswang. Ngayon, tignan natin kung hanggang saan ang yabang mo, Umok. Magharap tayo ng patas nang malaman natin kung sino ang mananalo sa huli. Linti ka. Kung hindi lang dahil sa mutya mo, kanina pa kita pinatay. Inutusan niya ang mga kasama niya na gawin ang gusto ng mga ito sa akin. Unti-unti silang nagpalit ng anyo. Naghabaan ang kanilang mga kuko. Pinubuan sila ng mga itim na balahibo sa buong katawan. Naging matulis at matalim ang kanilang mga ngipin at mapupulang mga mata at ang mga sungay sa kanilang ulo. Hindi ako nagkamali na mga aswang silang lahat. Nagsimula silang sumugod sa akin. Mabibilis ang kanilang mga kilos, pero ang lahat ng kanilang mga atake ay naiwasan ko. Sa bilis ng aking pakiramdam ay nagawa kong pagsusuntukin at sipain ng mga kampon ni Umok. Hindi ko mahanap sa mga sandaling iyon ang aking punyal, kung kaya't pinulot ko na lamang ang isang kahoy na putol na naroroon at iyon ang ginawa kong sandata. Nagngingit-ngit sa galit si Umok habang nakatingin sa akin. Pinagtutulak niya ang mga kampon niya at pinagsisisigawan ang mga ito na patayin na ako. Pero sa pagkakataong iyon, wala man lang akong maramdamang takot sa kanila. Mas lumakas pa ang aking loob na kalabanin silang lahat. Mga duwag, ni hindi ninyo kayang harapin ako na nag-iisa. Sige, lumapit kayo ng sabay-sabay. Bago pa makalapit ang unang aswang, mabilis kong isinagawa ang orasyon para sa aking mutya. Ramdam ko ang init mula sa aking katawan na unti-unting bumabalot sa akin. Parang pinoprotektahan ako noon mula sa mga atake ng mga aswang. Ang unang aswang ay sumugod. Gamit ang mahaba at matulis na mangkoko para saksakin ako sa tagiliran. Agad kong iniwasan ang atake niya. Mabilis ko na bang itinusok sa kanya ang dulo ng sanga ng punong kahoy. Tagos ang dulo ng sanga sa kanyang likuran. Dahilan para sumuka siya ng dugo. Bumagsak ito sa lupa. Nangingisay at inaagawan na ng buhay. Umatras ang iba niyang mga kasama.
Nararamdaman ko ang kanilang takot para sa akin ng mga sandaling iyon. Huwag kayong magpadala. Patayin niyo siya. Huwag kayong matatakot. Sugurin niyo. Sunod-sunod ngang sumugod sa akin ang mga kampo ni Umok. Ngunit ang bawat galaw nila ay nahuhuli ng aking mga mata. Isa-isa kong tinatapatan ang kanilang mga atake gamit ang sanga ng puno ng kahoy. Noong makita ko na ang aking punyal ay pinulot ko iyon at ginamit ko para kalabanin silang lahat. Inisa-isa kong pinagsasasaksak ang mga aswang. Kitang-kita ko ang takot sa kanilang mga mata pero wala na silang nagawa. Si Umok ay tila nawawala na sa kanyang sarili. Galit na galit siyang umaalulong para tawagin pa ang karagdagang mga aswang. Ngunit hindi ko na iyon hinintay pa. Mabilis kong tinawid ang aming distansya na dalawa. Nagtagpo kami ni Umok sa gitna ng kapatagan. Humiyaw siya habang unti-unting nagpalit ng kanyang mabangis na anyo. Lumaki ang kanyang katawan na babalahibo. Humaba ang kanyang puting buhok. Lumabas ang kanyang mga matutulis na ngipin, matutulis na mga sungay at matatalim na mga kuko. Ramdam ko ang malakas niyang enerhiya ng mga sandaling iyon. Lalo na nang tignan ako ng mapupula niyang mga mata. Ngayong nakapagpalit na ako ng aking anyo, wala kang laban sa akin, bata. Tingnan na lang natin, Umok. Sa isang malakas na pagsigaw ko naman ay itinaas ko ang aking punyal. Ramdam ko ang pagdaloy ng enerhiya mula sa aking mutya ng tamawo patungo roon. Si Umok naman ay nagsimula ng tumakbo patungo sa aking direksyon. Kitang-kita ko ang galit sa kanyang mga mata. Sinangga niya ang aking punyal gamit ang dalawa niyang braso na mistulang bakal sa kapal. Ni hindi man lang tumalab ang talim ng punyal ko sa balat niya. Noong ko napagtanto na malakas nga ang hari ng kabunang aswang. Hindi ko inaasahan na ganong katigas ang kanyang katawan at kalakas ang kanyang puwersa. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Umok sa aking pisngi, dahilan para liparin ako patungo sa kakahuyan. Pero baliwala ang suntok niyang iyon sa tulong ng aking mutya. Nagawa ko pa rin tumayo sa kabila ng atake niya. Ano na, bata? Sumuko ka na lang. Kitang-kita naman na wala kang laban sa lakas ko at kapangyarihan. Walang laban ng isang batang tulad mo sa isang tulad ko. Hindi yun mangyayari. Hindi ako susuko. Kung gagawin ko iyon, parang sinabi ko na rin na mahina ako at duwag. Kaya lalabanan kita kahit gaano ka pa kalakas. Wala kang utak. Pinapahirapan mo pang sarili mo. Kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita, bata. Ipapadala kita sa impyerno. Mabilis na tinawid ni Umok ang distansya naming dalawa at muli niya akong sinipa at sinuntok. Pakiramdam ko ay lumuluwa ang aking mga mata sa lakas ng pagkakasuntok at pagkakasipa niya ng mga sandaling iyon. Pero dahil sa tulong ng aking mutya na tamawo, ay nakayanan ko ang lakas niya. Hanggang sa napasandal ako sa isang puno matapos akong itulak ni Umok. Ramdam ko ang bigat ng bawat hampas niya at sipa niya. Ano, bata? Kaya mo pa bang lumaban? Sa tingin ko ay hanggang dito ka na lang. Hindi ko naman hinayaang bumagsak ang aking loob sa mga salitang iyon. Itinaas ko ang aking kamao at binigas ang isang orasyon na itinuro sa akin ni Lolo Embong. Ang hangin sa paligid ay biglang umihip ng malakas. Tapos ay nagliwanag ang aking mutya. Napansin ni Umok ang biglaang pagbabago ng enerhiya. Hindi mo ako basta-basta matatalo, Umok. Hindi ako bibigay sa tulad mo. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ko sa kanyang tiyan. Umalingaw-ngaw ang tunog ng suntok na iyon at nakita kong napaatras si Umok. Hindi makapaniwala na nagawa ko siyang suntukin ng ganoong kalakas. Di niya marahil inaasahan ang atake na iyon mula sa batang tulad ko. Paano mo nagawa yon? Isa ka lamang, bata. Salit mong yan. Ang mutya ang may gawa niyan sa'yo? Pambihira. Hindi ka pa ba natututo, Umok? Ang taglay kong mutya ay higit pa sa iyong inaasahan. Hindi ako pababayaan ng aking mutya. Kahit na ano ang mangyari, hindi ka namin hayaan na magtagumpay.
Habang bumabangon si Umok mula sa pagkakaatras, tumawa siya ng malakas na para bang isang nakakatawang sinabi ko. Hindi na siya naghintay ng pagkakataon at muli na naman niya akong sinugod. Sunod-sunod ang suntok na pinakawalan niya kung saan naiiwasan ko naman iyon. Umiikot ako patungo sa kanyang likuran at agad kong sinipa ang kanyang dalawang binti. Dahil doon ay napalod si Umok at napaungol dahil sa sakit. Umisi ako at sinakyan siya sa kanyang leeg at pinulupot ko ang aking kanang braso doon. Kahit anong pagpupumiglas ni Umok at pagsuntok sa aking braso ay hindi ko siya binitawan. Mas sinigpitan ko pa ang pagkakapulupot sa kanyang leeg para hindi na siya makawala at malagutan na siya ng hininga. Hinipang ko siya sa kanyang ulo at nagusal ako ng isang makapangyarihang orasyon. Sa isang iglap ay hindi na siya nakagalaw. Pinulot ko naman ang aking punyal, tapos ay itinuto ko iyon sa kanyang leeg. Sinubukan pa magsalita ni Umok, pero hindi niya na yun nagawa. Huwag mo nang subukan pang lumaban, Umok. Wala ka nang magagawa pa. Nagamitan na kita ng isang orasyon. Ngayon, pagsisisihan mo na ang mga kasalanang nagawa mo. Dahil ilang sandali na lang ang oras na natitira sa'yo. Umungol lamang si Umok sa akin na para bang kinakausap niya ako, pero hindi niya magawa. Humigpit ang aking pagkakahawak sa punyal at walang pag-aalinlangan na pinadaan iyon sa leeg ni Umok. Napapikit na lamang ako nang gumulong ang ulo niya sa lupa. Pinagdikit ko naman ang aking dalawang kamay para alayan siya ng isang dasal. Pero nang nasa gitna na ako ng aking pagdarasal, nang dumating ang kaibigan ni Lolo Emong na si Okano. Ako na ang bahala sa katawan ni Umok, kaibigang Ingo. Kailangan mo ng puntahan ng iyong Lolo Emong. Na hindi inaasahan, napuruan siya ng isang aswang na kasama ni Umok nang subukan kanyang kaninang iligtas. Ginagamot na rin siya ng aking kasama na Tamawo. Pero hindi ako sigurado kung makakaligtas pa ba siya. Ano? Nasaan siya? Nasa bakuran pa rin siya ng inyong bahay. Nagmadali akong hanapin ka para sabihin sa iyo ito. Pasensya na kung ngayon lang ako dumating at nahuli na akong ipagtanggol ka kay Umok. Wala iyon, Okano. Pero kailangan ko na munang puntahan ang Lolo Emong. Hindi ko na hinintay pang makasagot si Okano at mabilis na akong tumakbo pa uwi sa amin. Mabuti na lamang at itinuro sa akin ng mutya ang daan. Pagdating ko sa bahay ni Lolo Emong, naabutan ko siyang ginagamot ng isang Tamawo. Wala na siyang sugat na mga sandaling iyon, pero nanghihina na siya. Kaagad kong nilapitan si Lolo Emong at niyakap ko siya ng mahigpit. Hinawakan ko rin ang kanyang kamay habang kinakausap ko siya. Ingo, Apo, hindi na ako magtatagal pa. Magpapaalam na ako sa iyo. Hindi ko sinabi sa iyo ang totoo. Na oras na maipasa ko sa iyo ang mutya, ay konting panahon na lamang ang matitira sa aking buhay at ang makasama ka. Pasensya na, Apo. Dahil iniwanan kita ng isang napakalaking responsibilidad. Pero alam ko na magagawa mo naman ang iyong tungkulin. Kahit nawala na ako, Apo. Ang mga bilin ko sa iyo ay huwag mong kakalimutan ang mga turo at aral ko. Talaga po bang hindi mo na ako masasamahan, Lolo? Ayaw kong mangyari iyon. Kung gano'n ay ibabalik ko na lang po sa iyo ang mutya. Basta mabuhay ka lang. Huwag mo po akong iiwan, Lolo Emong. Mangungulila ako sa iyo kapag nangyari iyon. Baka hindi ko po kayanin. Kahit na ibalik mo ang mutya sa akin, Apo, wala ring mangyayari. Isa pa, ikaw na ang bagong tagapangalaga niyan. Kaya ingatan mo at huwag mong pababayaan. Ipagpatuloy mo ang iyong misyon at tungkulin. Umako ka sa akin, Apo. Kahit masakit na mawala si Lolo Emong at mangako sa kanya ng ganoon, ay tumangulang din ako sa kanya. Sa mga sandaling iyon, unti-unti ko nang tinanggap na hanggang doon na lamang ang pagsasama naming dalawa ni Lolo Emong. Niyakap ko pa siya ng mahigpit at natitigan ng ilang minuto bago siyang ngumiti sa akin.
Tapos ay tuluyan na ngang namaalam. Labis-labis ang pag-iyak ko noon at ang pagtawag sa kanyang pangalan. Nanatili akong ganoon hanggang sa dumating si Okano. Humingi siya ng tawad sa akin sa hindi pagsasabi ng totoo. Wala kang kasalanan, kaibigang Okano. Marahil ay ayaw lang ipaalam sa akin ni Lolo Emong ang katotohanan. Pero hindi ko tatanggihan ang tungkulin na binigay niya sa akin. Nang gabing iyon ay tumungo naman ako sa bahay ng aking mga magulang at sinabi sa kanila na wala na si Lolo Emong. Isinalaysay ko sa kanila ang lahat at hindi sila makapaniwala sa kanilang mga narinig. Pero kalaunan ay naunawaan din nila ang nangyari. Inilibing si Lolo Emong pagkatapos ng 4 na araw na lamay. Maraming nakiramay sa amin sa pagkawala ni Lolo Emong. Mga taong kanyang natulungan. Noong nailibing na siya ay halos ayaw kong umalis sa sementeryo. Parang wala na akong saysay na mabuhay rin. Pero mabuti na lamang at naroon ang aking mga magulang para pasayahin ako at handang damayan. Hanggang isang gabi noon pagkatapos na ilibing si Lolo Emong. Nasa bahay kami ng aking mga magulang. Nang makarinig ako ng kaluskos mula sa labas. Tumayo si nanay at tatay para kumuha ng asin at bawang. Ako naman ay tumungo sa aking silid para kunin ang aking punyal na bigay sa akin ni Lolo. Hinawakan ko ang mutya ng tamawo bago ako lumabas ng aking silid. Nagtaka pa si nanay at tatay sa ikinilos ko. Pero sinabi ko sa kanila na ako ang bahalang haharap sa aswang na nasa labas. Labis ang pagkagulat nilang dalawa sa akin. Sinubukan pa nila akong pigilan. Ngunit nanaigang kagustuhan kong ipagpatuloy ang misyon at tungkulin na iniwan sa akin ni Lolo Emong. Pagkalabas ko ng bahay ay agad kong hinarap ang aswang. Noong hindi ko ito makita, ay pinakiramdaman ko kung saan ito naroroon. Hanggang sa naramdaman ko siya na nasa itaas ng puno na nasa aming bakuran. Pinalipad ko roon patungo sa kanya ang aking punyal. Narinig ko ang munting pagdaing niya nang matamaan siya nito. Magpakita ka sa akin at sabihin mo sa akin ang kailangan mo. Kung bakit ka naririto sa labas ng bahay namin at ginagambala mo ang tahimik na gabi. Salip na sagutin niya ako ay lumundag siya at hinugot ang punyal ko mula sa pagkakabaon nun sa kanyang balikat. Ngumisi ito sa akin nang masalo ko naman pabalik ang aking punyal. Walang sabi-sabi siyang bigla na lamang sumugod sa akin. Nasuntok niya agad ako sa aking muka na aking ikinabigla. Pero agad din naman akong kumilos at inatake ko rin siya pabalik. Sa kabila ng natamo niyang sugat, ay nagawa pa rin niyang makipagsabayan sa pakikipaglaban sa akin. Malakas pa rin ang nagagawa niyang suntok at sipa. Hanggang sa nagkaroon ako ng pagkakataon na sipain siya sa kanyang dibdib. Sa lakas noon ay tumilapon siya at sumadsad sa aming bakuran. Ano ang pakay mo sa akin? Magsalita ka! Muli ay hindi siya sumagot. Sa halip ay umalulong siya ng malakas sa ilalim ng buwan. Hindi ko alam kung bakit nagagalit siya. Gayong noon ko lamang siya nakita at nakausap. Umisi na naman sa akin ang aswang at mabilis na sumugod. Noong ko napagtanto na nakikipaglaro lang siya at hindi seryoso. Sinusubukang marahil nito kung hanggang saan ang kakayahan ko bilang isang batang antingero. Mabilis ang atake niyang pinakawalan. Sunod-sunod ko naman iyong sinangga. Iniiwasan ko rin ang mga atake niya. Pero sa inis ko, umusal ako ng dasal at pinalakas ang aking mutya para kalabanin siya. Sunod-sunod ang ginawa kong atake. Kung ano ang binibigay ko ay ganun din siya. Hanggang sa tuluyang ko na nga siyang nasaksak sa kanyang dibdib. Nanlaki ang mata ng aswang habang nakatingin siya sa akin. Hindi makapaniwala. Hanggang sa sumuka siya ng dugo at agad na lumod sa aking harapan. Kitang-kita ko naman sa mga mata niya ang pagkagulat at hindi makapaniwala. Hanggang sa tuluyan na nga siyang nawalan ng buhay noon. Simula noon, Kuya Proy, naging isa na akong batang antingero. Ginawa ko ang lahat ng aking nasimulan na misyon at tungkulin. Nangako rin ako sa puntod ni Lolo Emong na hindi ko pababayaan ang aking mga magulang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.